Mahal, handa na ang itlog. Dahan-dahan lang, mainit pa. Kakakupas mo lang sa kumpanya. Nasasanay ka na ba? Tay, bilisan mo! Oras na para pumasok! Mahuhuli na tayo! Mahal, pag-uusapan natin mamaya ang mga bagay sa kumpanya. Kailangan ko munang ihatid si Nat sa paaralan. Ingat sa pagmamaneho. Mami, bye! Bye, anak. GNG, Steel, mula nang mamahala si Jezabel sa Titan Group, palugi na itong nagpapatakbo. Ang ibang mga shareholder ay lubhang hindi nasisiyahan. Naglabas sila ng pinagsamang petisyon na humihiling sa inyong bumalik at mamuno. Matagal nang bahagi ng pamilya Steele si Horace sa loob ng maraming taon. Nagampanan na niya ang kanyang tungkulin bilang ama, asawa, at manugang. Kaya, nais kong bigyan siya ng mas maraming panahon para lumago. Ngunit ang lupon ng mga direktor, May $1 billion sa card na ito. Ibigay mo ito kay Horace. At sabihin mo sa kanya na takpan ang mga lugi ng ibang shareholder. At kung may mga has na magsabi ng kahit anong masamang salita tungkol sa asawa ko, paalisin mo sila sa Titan Group. Opo, KNH, Steel. Javiera, nasaktan si Natalie ng kanyang kaklase sa klase. Pumunta ka agad sa paaralan. Ginang Zinke, anong nangyayari? Sino ang nanakit sa anak ko? Ginang Zinke, magsalita ka. Sinabi ko sa anak kong lalaki na suntukin siya. Eh ano naman, Ano ang karapatan mo para utusan ang anak mong gawin yon? anong karapatan? Ikaw lang ay isang kabit na sumisira sa pamilya ko. Ang anak mong babae ay hindi rin naman magaling. Mabait pa ako na hindi hinayaan ang anak kong lalaki na bugbugin siya hanggang mamatay. Mukhang may chismis na masarap dito. So, ikaw ang ina ni Samuel, di ba? Una sa lahat, wala sa mundong ito ang karapat-dapat para maging kabit ko. Hindi ka ba natatakot na idedemanda kita para sa paninirang puri dahil sa paninirang ito? Pangalawa, ang anak mong lalaki ay nanakit sa anak kong babae. May utang ka sa akin ng paliwanag. Ang isang kabit na tulad mo ay nangangahas na humingi ng paliwanag sa akin. Sige, tingnan natin kung sino ang tunay na babae ng bahay. Paano ito nangyari? Walang karapatan ng anak ng isang maninira ng pamilya na mag-aral sa preschool na ito. Paalisin siya. Mas mabuti pa na hayaan na lang yang landak na yan. Para hindi siya makagawa ng gulo sa mga pamilya tulad ng ginawa ng nanay niya, mas mabuting alisin na siya. Kabit ka lang at nag-aastang mayabang ka pa? Pare-pareho kayong lahat. Kung may mga has na makapagbuhat ng kamay kay Natalie, papanagutin ko ang buong pamilya ninyo. Ginoong Lockwood, imbestigahan mo agad kung anong relasyon ni Horace sa babaeng ito. Isang nakatirang manugang na lalaki lang, naglakas loob pang magkaroon ng kabit, magpalaki ng anak sa labas, at nangahas pang saktan si Natalie. Hindi ako tatanggap ng anumang pag-aareglo. Magbabayad sila ng mahal para dito. Yulisa, tahimik ka palang tao. Kung hindi nangyari ito, hindi namin malalaman na ang asawa mo pala ay si Horace Zabel, ang CEO ng Titan Group. Eksakto. Kaya pala mayroon kang gayong dating. Yan ang natural na kagandahang asal ng isang mayamang babae. Papauwi na sana ako mula sa pamimili. Pero nang marinig kong may kabit na nagkakagulo, dali-dali akong pumunta para suportahan ka. Kaming lahat dito ay disenteng mga ina. Hindi namin hahayaan kami ay apihin ng hamak na maninira ng pamilyang ito. Eksakto! Ang anak niya ay karapat-dapat masaktan. Si Samuel ay talagang karapat-dapat maging tagapagmana ng Titan Group.
Kahit bata pa lang, alam na niyang ipagtanggol ang tama. Napakabuting bata, Yulisa. Sa totoo lang, hindi ko alam na asawa ka pala ng CEO ng Titan Group. Muntik ko nang pagalitan si Samuel. Pero maging kampante ka. Bibigyan kita ng sigurado ng kasiyasyang paliwanag. Ang batang yan mo ba ang nambuli sa anak ko? Shavira, simula ngayon, paalisin na si Natalie. Anong ibig mong sabihin, Miss Zinke? Ang anak ko ay sinaktan sa preschool ninyo. Sa halip na maghanap ng katarungan para sa kanya, paaalisin mo siya? Ito ay isang prestihiyosong preschool. Bawat batang nag-aaral dito ay nagmumula sa mayaman at makapangyarihang pamilya. Kung ang anak sa labas ng isang kabit ay patuloy na mananatili dito, siya lang ang sisira sa reputasyon ng paaralan. Miss Zinke, iminumungkahi kong alamin mo muna kung sino ang kabit at kung sino ang anak sa labas. Ikaw na hamak na kabit, ang lakas ng loob mong magpasikat sa harap ko. Ang tunay na asawa, dahil lang nanganak ka ng anak sa labas, akala mo makakalaban mo ako sa titulong Mrs. Zabel? Titulo mo, Yulisa? Diba? Hindi lang pinag-utos sa anak mo na saktan ang anak ko? Wala ka pang hiya na saktan ako sa harap ng publiko? Hindi ka ba natatakot na makasuhan? Ikaw, ang kabit, ang magdudusa sa mga kahihinatnan. Naglilingkod lang ako sa katarungan, tama ba? At saka, ang asawa ko ay ang CEO ng Titan Group. Hindi lang basta pagsasaktan sa'yo at sa kahabag-habag mong anak. Kahit kunin ko pa ang buhay ninyo, wala mangyayari sa akin. Asawa mo? Sige, kung napakapangyarihan niya, bakit hindi mo siya tawagin dito? Gusto kong makita kung paano niya balak na patayin ako at ang anak ko. Isang kabit ang tapang mong magpakita sa harap ng asawa? Hinamon mo pa talaga kami ng harapan? Eksakto. Mukhang hilig na hilig kang maging kabit. Mukha kang disente. Sa lahat ng pwedeng gawin, ang pinili mo, maging manloloko at magkaanak. Ang ibang tao mukhang inosente sa labas, pero sa likod ng mga eksena, sino ang nakakaalam kung gaano sila kalaswa? Pag nakakita ng lalaki, parang naiinip na sabik na makipagtalik. Ang mga manloloko ay kahihiyan sa mga babae, at ang mga anak nila ay dapat mamatay. Bruha ka. Ginagastos ang pera ng asawa ko parang walang problema, ha? Nangahas ka pang magmaneho ng Porsche. Lagi kong kinamumuhian ang mga kabit. Bawat kabit sa mundo ay dapat mamatay. Ibigay mo yan. Malalaman mo kung gaano ka kabalintuna ang mga salitang yan. Bruha ka. Inagaw mo ang lalaki ko, ngayon nilalait mo ako. Ngayon, papabayarin kita sa bawat sentimong kinita mo bilang kabit. Malaswang kabit. Bruha ka. Maghintay ka lang. Tingnan ninyo mga kasama, itong babaeng ito ay nagtatago ng mga mahahalagang bagay sa kanyang trunk. Isang babaeng kumikita sa pamamagitan ng pagbebenta ng katawan, nagpapanggap na edukada sa kanyang mamahaling koleksyon. Binili ko ang painting na ito sa Silvergate Auction House sa halagang $300 milyong. Pinapayuhan kitang huwag itong hawakan. Ano naman kung $300 milyong? Lahat yan ay pera ng asawa ko, di ba? Ang pera niya ay pera ko. Magagawa ko ang gusto ko at wala kang pakialam, kabit ka. Sana ganyan din ang tapang mo pagdating sa pagbabayad ng pinsala, Miss Zinke. Nasaan ang anak ko? Pinatalsik na siya. Dalhin mo ang anak mong walang hiya at umalis ka na rito. Siya ay pinatalsik na. Kunin mo ang iyong anak sa labas at umalis ka na rito. Nat. Hayaan mong tingnan kita. Halika na, tumayo ka. Ayos lang. Nandito ako, mahal. Magiging ayos din ang lahat. Ganito ba ang pagtrato ng preschool sa mga bata? Ang anak sa labas ng isang maruming kabit ay walang karapatan na maging estudyante sa aming preschool.
Makinig kayo. Gumagawa ako ng pabor sa lipunan sa pamamagitan ng paglilinis ng basura. Ano ang mali doon? Gaya ng inaasahan kay Ginoong Yawel. Makatarungan ka at walang kinikilingan. Diretsyong nagsasabi ng totoo. Eksakto. Ito ay isang prestihiyosong preschool. Hindi basta-basta ang sinuman ay maaaring pumasok dito. Ang anak ba ng isang kabit ay karapat-dapat pa sa edukasyon? Turuan mo na lang siya kung paano mangakit ng mga lalaki mula pagkabata. Pagkatapos ng lahat, iyan ang pinakamagaling mong gawin? Puta ka! Narinig mo ba iyon? Ito ang nangyayari sa mga kabit. Ikaw ay itinakda na mamuhay sa pinakamababa ng lipunan, kinamumuhian ng lahat. Ginang Zabel, nasisiyahan ka ba sa kung paano ko hinawakan ang bagay na ito? Kung gayon, inaasahan kong maaari kang maglagay ng mabuting salita para sa aming preschool kay Ginoong Zabel. Alam mo, ang preschool ay lumalago at kailangan namin ng pondo. Huwag kang mag-alala. Labis akong nasiyahan sa iyong pagganap ngayon. Kapag dumating ang panahon, papayuhan ko ang aking asawa na mamuhunan sa preschool. Salamat, Ginang Zabel. Upang ipahayag ang aking pasasalamat, naghanda ako ng isang maliit na regalo. Mangyaring tanggapin mo ito. Ito, kunin mo. Nakikita mo ba iyan? Ito ang kapangyarihan ng pera at impluensya. Ang isang hamak na kabit tulad mo, na hindi man lang maaaring lumantad sa publiko, ay gugugol ng kanyang buong buhay sa kanyang likod, naghihintay para sa isang lalaki na magtapon sa iyo ng ilang mumo. Samantala, ako ang asawa. Ang kaluwalhati ang tinatamasa ko ay isang bagay na hindi mo maaabot sa iyong buhay. Binibigyan kita ng 1 minuto. Kunin mo ang bastardo na iyan at lumayas ka na rito. Kung mahuli kitang nanggugulo sa asawa ko muli, ililibing ko kayong dalawa ng buhay. Narinig mo ba iyon? Ngayon, umalis ka na. Eksakto! Umalis ka na! Puta ka! Magaling, ipagpatuloy mo. Mommy, natatakot ako. Gusto ko si Daddy. Mommy, natatakot ako. Gusto ko si Daddy. Bastos, makinig kang mabuti. Ikaw ay isang anak sa labas ka. Hindi mo pwedeng tawaging daddy si Horace. Hindi ako anak sa labas. Ayaw mo pa ring sumuko, ha? Sige, tatawagan ko si Horace ngayon din para itanggi niya kayong dalawa. Kumusta, honey? Binubuli kami ng anak mo at ako dito sa preschool. Dali-dali ka rito. Patay na kayong dalawa. Mr. Yawel, kung talagang dumating si Mr. Zabel, sisihin kaya tayo nito? Dapat hindi ipinapahiya ang sariling baho. Kung malaman ng isang maimpluwensyang tulad ni Mr. Zabel na ang asawa niya at mga anak ng kabit ay nagkakagulo ng ganito sa ating preschool, kalimutan na ang pagpapalawak. Baka gibain na lang niya ang buong lugar dahil sa galit. Ano ang dapat nating gawin? Paalisin ninyo sila rito. Kapag dumating siya, huli na ang lahat. Nasa iyo na ang anak mo, di ba? Kaya umalis ka na at tigilan mo ang pang-aabala sa klase. Umalis? Ang mga salot na tulad ninyo ay gumawa ng napakasasamang bagay sa akin at sa anak ko. Sisiguraduhin kong bawat isa sa inyo ay magbabayad. Anong kalokohan ang pinagsasabi mo? Ginagawa ito ni Mr. Yawel para sa ikabubuti mo. Kapag dumating si Mr. Zabel, ang isang kabit na tulad mo ay mapapahiya lang, hubaran, at itatapon sa kalsada para laitin ng lahat. Baka may mapahiya, pero tiyak na hindi ako. Tigilan na ang kalokohan. Aalis ka ba o hindi? Ayaw mo pa ring umalis? Guwardiya, hulihin ang putang ito. Anong ginagawa ninyo? Bitawan niyo ako, Nat. Bitawan niyo ako. Masama kayo. Bitawan niyo si Mommy. Bitawan niyo siya. Masama kayo. Bitawan niyo si Mommy. Si Daddy, hindi kayo palalampasin. Hanggang ngayon, daddy pa rin ang tawag. Dalhin niyo rin siya. Anong ginagawa ninyo? Pakawalan niyo siya. Pakawalan niyo siya ngayon. Pakawalan. Sabihin mo sa kanya na pakawalan si Nat ngayon. Pakawalan niyo siya. Nat. Tingnan niyo! Si Mr. Zabel ay dumating na. Daddy! Tatay! Bastos ka, ipikit mo ang maruming bibig mo. Subukan mong hawakan siya ulit. Eh ano kung gawin ko? Nandito na si Horace. May lakas ka pa ng loob na magpakatapang. Maniwala ka man o hindi, papatayin ko kayong dalawa nang hindi man lang kumikibit ng mata. Ganoon din sa'yo. Si
Titingnan ko kung hanggang kailan mo to mapapanatili. Nanay! Ang galing mo, magaling. Halika na. Nandito ang tatay mo para suportahan ka. Gaya ng inaasahan kay Jezabel ng Titan Group, kahit ang pagpasok niya ay napaka-grandiose. At ang guwapo't mayaman pa niya. Kaya naman pala yung walang hiya na babaeng yon ay kumakapit sa kanya. Oh, tara na. Nanay! Nat, nasaktan ka ba? Pasensya na. Ayos na ngayon? Miss Steele, kayo po ay. Ayos lang. Kumusta na ang investigasyon? Lahat ng hiniling mo ay napatunayan na. Bago ang kasal mo, may relasyon na si Horace kay Yulisa. Ang mga patunay ng transaksyon sa pagitan nila at ang kanilang mga litrato araw-araw. Miss Steele, ito ay kasunduan sa diborsyo na wala siyang makukuha. Tinawagan ko rin ang pulisya para asikasuhin ang sitwasyon dito. Mahal, nandito ka na. Kung hindi ka dumating, kami ni Samuel ay mabubuli na. Nandito ako para suportahan kayong dalawa. Talaga? Kahit sino pa ang nasa likod nito, sisiguraduhin mong magkakaroon ako ng hustisya. Siyempre, ikaw at si Samuel ang mahalagang kayamanan ko. Hindi ko palalampasin ang sinumang maglakas loob na saktan kayo. Si Jezabel ay kilala sa pagpapalaki sa asawa. Mukhang totoo nga ang mga chismis. Eksakto. Hindi ko alam kung saan kumukuha ng kapal ng mukha ang ilang tao para sirain ang pamilya ng iba. At mas masahol pa, ang putang iyon ay nangahas mang-asar kay GNN. Zabel. Halatang sobra ang tingin niya sa sarili. Ngayong si Jezabel ay handang ipagtanggol ang asawa niya. Gusto kong makita kung paano mangahas na magmayabang pa ang putang iyon. Tatay! Anong nangyari? Sabi ng nanay mo na binubuli ka sa eskwelahan. Oo, yung isang malikot na bata ay sumagot ng suntukin ko siya. Pero hinampas ko siya hanggang mamaga ang muka. Hinawi ko pa ang damit niya gamit ang maliit na kutsilyo. Mabuti. Kung may mga has ulit na sumagot, bugbugin mo lang sila hanggang sa matakot na sila na sumagot pa. Ako na ang bahala sa iba. Gets ko, tatay? Mabait na bata. Ngayon, tingnan natin. Kung sino ang nangahas manggulo sa asawa at anak ko. Mahal. Sila yon. Yung mag-ina na walang hiya. Samuel, Tatay, anong ginagawa mo? ayos ka lang ba? Ayos lang, Samuel. Ang tatay mo ay galit na galit lang sa mga nambubuli sa'yo. Handa siyang ipagtanggol ka kaagad. Tingnan mo si Ginoong Zabel. Maputla ang mukha niya. Talagang galit na galit siya. Eksakto, ang mga lalaki nagkakabit para lang sa kasiyahan. Walang lalaking papayag na hamunin ng kabit ang asawa o mambuli sa kanyang minamahal na anak. Mukhang natamaan ng maruming kabit na yon ang ugat ni Ginoong Zabel. Mukhang malalagot ang puta ngayon. Mas mabuting kunin ko ang phone ko at i-record ito. Magiging interesante na ang mga pangyayari. Mahal, alam kong kabit ang babaeng yon na inaalagaan mo sa labas. Hindi mo kailangang itago yan sa akin. Ayos lang. Basta't patawan mo siya ng tamang parusa ngayon. At pangakuan mo ako na hindi mo na siya kakausapin muli. Papatawarin kita. Oo, tatay. Papatawarin din kita. Sige, turuan mo ng leksyon. Tatay, bakit tatay din ang tawag niya sa'yo? Bastos ka! Wala kang karapatang tawaging tatay siya! Mukhang hindi sapat yung itinuro ko sa'yo kanina. Ang lakas ng loob mong agawin ng tatay ko. Ngayon, babatuhin kita hanggang mamatay. Tumahimik ka! Samuel, ayos ka lang ba? Manahimik ka! Samuel. Anong ginagawa mo? Hindi mo pa kailanman sinaktan si Samuel dati. Bakit mo siya itinutulak dahil sa isang maliit na batang pasaway? Sinasabi mo bang, sa iyong mga mata, ang ating anak ay mas mababa ang halaga kaysa sa anak ng kirida? Anong espesyal sa babaeng yun na nagpabihag sa'yo? Nat, ayos ka lang ba? Nat, Miss Steele, paano tayo magpapatuloy?
Ikaw nakahabag-habag na kerida, ang dami mong daya. Para lang magyabang, nag-upa ka pa ng artista para makipagsabuatan sa'yo. Sinabihan mo pa siyang rumispeto sa'yo, para bang karapat-dapat ka diyan. Malalaman mo na kung karapat-dapat ako o hindi. Nat, halika rito. Ginoong Lockwood, Binibining Steel? sabihin mo sa pulis na ang grupong ito ng mga tao, publiko akong pinagchismisan at pinag-initan. Sinaktan ako at pati tinuruan pa ang kanilang anak na apihin ang anak ko. Sinira rin nila ang sasakyan ko at winasak ang mga antigong painting na nagkakahalaga ng milyon-milyon. Silang. Magpanggap ka pa. Kabit ka lang. Nagpupumilit na magpanggap na CEO. Huwag mong isipin na makakaangat ka sa buhay. Dahil lang ginamitan mo ng kulam si Ginoong Zabel. Kapag nagsawa na siya sa'yo, itatapon ka lang niyang parang basura. Tama, ang kapal ng mukha niyang tumawag ng pulis. Yung kabit na yan mahilig talagang magpahiya sa sarili. Ginoong Lockwood, hindi ko tatanggapin ng anumang dahilan sa bagay na ito. Gusto kong magbayad ang bawat isa sa kanila sa ginawa nila. Opo, Binibining Steel. Huwag kayong matakot mga kasama. Ang pagtutuwid sa isang kabit ay pagbibigay lang ng hustisya. Wala silang magagawa sa atin. Tama. Nagtatanggol lang naman kami ng karapatan ng mga asawa. Anong mali doon? Lahat ng nandito ay sumusuporta sa amin. Ang paggawa ng gulo sa publiko, pagsira sa pribadong ari-arian, at paglalagay sa kaligtasan ng isang tao sa panganib, yan ba ang tawag ninyo na pagbibigay ng hustisya? Bata pa ang mga bata. Naiintindihan ko kung medyo magaslaw sila habang naglalaro. Tungkol naman sa mga nasirang gamit, lahat yan ay binili ni Horace. Ang kanya, sa akin yan. Ano naman kung sinira ko ang sarili kong gamit? Tama. Ang mga gamit na yan ay kay Ginoong Zabel. Kung sisirain man ni Ginang Zabel ang gamit ng asawa niya, bakit pa siya magbabayad ng kahit kanino? Sino ba ang akala nitong putang ito na siya? Kabit ka lang. Anong karapatan mo para singilin ng asawa? Gusto mo lang talaga ng pera kaya nawalan ka na ng hiya. Sinasabi mong lahat ng gamit na to ay sa asawa mo? May ebidensya ka ba? Bulag ka ba? Di mo ba nakikita na nandito siya? Mahal, bilisan mo at pasukin mo siya na sumuko. Ako ang asawa mo. Umalis ka dyan. Horace, ano ang ginagawa mo? Ginoong Zabel? Mali ka siguro. Ang kabit ang siyang sumira sa pamilya mo. Siya ang dapat mong kausapin. Tama. Ginoong Zabel, si Yulisa ang tunay mong asawa. Dapat ipagtanggol mo siya at turuan ng leksyon ang putang yan. Kung wala kayong magandang sasabihin, manahimik kayo. Horace, bakit ka pinipigilan sila? Tumutulong sila sa akin pagsabihan siya. Hindi mo ba nakikita iyon? Pupunta ka ba para hamakin ako ng ganito? Kung hindi mo ako tutulungan, ako na ang bahala sa babaeng iyon. Bruha, nang aakit ng asawa ko, papatayin kita ngayon. Halika rito. Ano ang ginagawa mo? Bitawan mo si Mommy! Umalis ka sa harap ko. Nat, Mommy, kaya mo yan! Bubugin mo ang bruha! Mommy, ikaw ang pinakamagaling! Baliw na babae! Bitawan mo siya! Huwag kang makialam. Umalis ka. Bruha, mahilig kang mangakit ng lalaki, di ba? Huhubaran kita at hahayaan ang bawat lalaki gawin ang gusto nila sa iyo. Sumahimik ka. Horace, sinuntok mo talaga ako dahil sa isang kabit. Naiintindihan ko na. Mukhang si Ginoong Zabel ay lubusang nabihag ng babaeng yon. Hay! Walang matinong lalaki. Mga kababaihan, dahil hindi man lang ipinagtanggol ni Ginoong Zabel ang kanyang asawa, bilang mga babae, hindi ba tayo dapat ang magtanggol sa sarili natin? Tama si Zendaya. Hindi natin pwedeng hayaan ang mga kabit na maging agresibo. Kailangan nating ipagtanggol ang karapatan ng asawa. Tulungan nating lahat si Yulisa na turuan ang walang hiya nitong puta ng leksyon. Oh, ipamukha natin sa putang ito ang kapalaran ng mga kabit. Mabuti. Maalala ko ang lahat ng ito. Kapag naturuan na natin siya ng leksyon, gagantimpalaan ko kayong lahat ng malaki. Bakit nakatayo lang kayo diyan? Sampalin nyo? halika. Anong ginagawa ninyo? Nat, anong ginagawa mo? Bitawan mo ang nanay ko! Bitawan? Uta ka. Bitawan mo ang mama ko! Bitawan mo ako. Tumigil kayo diyan. Nanggugulo kayo sa kalapitan ng araw. Wala ba kayong respeto sa batas? Officer, dapat kayong magtanong sa kabit na ito na humahalina sa asawa ko at sumisira sa pamilya ko kung mayroon siyang kahit kaunting respeto sa batas. Sino ang tumawag ng pulis? Ako, ito yung babae.
Hindi lang niya sinabihan ang anak niya na atakihin ang anak ni Miss Steele. Sinulsulan pa niya ang lahat ng tao rito na siraan at saktan si Miss Steele. Sinira pa niya ang kotse ni Miss Steele at winasak ang mamahaling mga lumang painting. Officer, parusahan ninyo sila ng mabigat. Iyakin ang halaga ng mga nasirang gamit. Ako na ang bahala rito para mapanatili ang kaayusan. Miss, may sasabihin ka ba? Oo, ako ang nanakit sa putang babaeng yun. Aminado ako. Sa pinakamalala, papagbayarin ko ang asawa ko para magbayad sa kanya. Tungkol naman sa sinasabi niya na sinira ko ang mga gamit nila, kasinungalingan yan. Ang asawa ko ang bumili ng mga bagay na yun. Ang kanya, sa akin yun. Kung sinira ko ang sarili kong gamit, kasalanan ba yun? Kasalanan ba? Sinasabi mong lahat ng mga bagay na ito ay pag-aari ng asawa mo. May ebidensya ka ba? Officer, ito. Kaming lahat ay makakapagpatunay niyan. Oo, kami ay makakapagsaksi para sa kanya. Ang asawa ni Mrs. Zabel ay ang CEO ng Titan Group. Itong putang babae ay nakakuha lang ng mga bagay na yan sa paglalandi sa kanya. Ang mga kabit na tulad niya na sumisira ng pamilya, dapat barilin. Tama. Narito ang asawa ko. Kayo na ang magtanong sa kanya. Halika rito, Samuel. Mahal, hindi ko na isusumbat ang nakaraan sa'yo. Sabihin mo sa pulis na lahat ng mga bagay na yon ay sa'yo. Sabihin mo. Bilisan mo. Po totoo ba ang sinasabi ng asawa mo? Mahal kong asawa. Pasensya na. Ano? Tama ba ang narinig ko? Tinawag lang ni Ginoong Zabel na asawa ang kabit na yon? Yulisa, bakit si Ginoong Zabel ang tawag sa kabit ay asawa? Oo, anong nangyayari? Ano ba talaga ang relasyon nila? Horace, anong ginagawa mo? Bakit mo tinatawag na asawa ang isang kabit? Magpaliwanag ka. Bakit mo siya tinatawag na asawa mo? Tumahimik ka. Horatse? Sinuntok mo na naman ako dahil sa kanya. Bulag siguro ako. Talagang bulag na bulag ako para makasama ka. Ako ang asawa mo. Ako ang tunay na asawa mo. Hindi tayo nagkaroon ng kasal. Pero hindi mo ba sinabi sa akin na ang kasal ay formalidad lang? Sinabi mong huwag akong mag-alala. At kapag tapos ka na sa trabaho mo, bibigyan mo ako ng pinakamagandang kasal sa kasaysayan. Mahal? Hindi mo ba sinabing mahal mo ako? Hindi mo ba sinabi na ako lang ang gusto mo? Hindi ba totoo iyon? Magkasama tayong lumaki. Magkasintahan noong bata pa tayo. Binigyan pa kita ng anak na lalaki. At ngayon, sa harap ko mismo, tinatawag mo siyang asawa mo? Bakit mo ako niloko? Bakit mo ginawa iyon? Magsalita ka. Bakit mo ako niloko? Tama na. Naiintindihan mo ba na sinisira mo ang buhay ko? Sinisira mo ang buhay ko. Anong kalokohan ang pinagsasabi mo? Ako ang sumira sa buhay mo? Ikaw ang sumira sa akin. Binigyan kita ng anak at nanatili sa tabi mo. At ngayong nagtagumpay ka na. Hindi mo na ako kinikilala? Wala ka bang konsensya? Naiintindihan ko na. Naiintindihan ko na. Yung kerida yon. Siguro ay binigyan ka niya ng gayuma. Kaya naman tinatawag mo siyang asawa mo, di ba? Naiintindihan ko na ngayon. Puta, ibigay mo ang antidoto. Miss, Bilisan mo, o papatayin kita. bantayan mo ang asal mo. Bantayan ang asal ko. Para saan? Ikaw naman? Ano ba ang trabaho mo ha? Bulag ka ba? Nandito ang isang kerida nang aakit sa asawa ko at winawasak ang pamilya ko. Imbes na arestuhin mo siya. Nagpapatunay ka pa ng mga walang kwentang ari-arian. Anong klaseng pulis ka? Kung ang kanyang mga ginawa ay sumira sa pamilya mo, maaari kang magsampa ng kaso. Kung hindi, magsisisi ka. Magsisisi? Ang asawa ko ay ang CEO ng Titan Group. Siya ang pinakamayaman sa Juset. Kayo pa, isang hamak na pulis.
Kahit ang hepe ninyo ay kailangang yumuko at magpakumbaba sa harap ng asawa ko. At ikaw, nandito para magsermon sa akin. Maniwala ka. Kaya kitang patayin sa ilang segundo. Ang yabang mo naman. Karapatan ko yan. Hindi ka tulad mo. Hindi ako maruming kabit. Miss, mag-ingat ka sa mga sinasabi mo. Bahala ka dyan. Ano bang magagawa mo sa akin? Hinahayaan mo lang yung kabit. At nag-aaksaya ka ng oras dito. Anong ginagawa mo? Wala ka na talagang pag-asa. Horace, ang pangit ng panlasa mo. Officer, ulitin ko, para malinaw, hindi ko tatanggapin ang anumang dahilan. Dapat silang parusahan ng mabigat. Huwag kang mag-alala. Kung totoo ang mga pag-aangkin sa ari-arian, aasikasuhin namin ang lahat ayon sa batas. Miss Isabel, huwag kang mag-alala. Dahil ang pulisya ay nandito para patunayan ang mga ari-arian. Kapag napatunayan na ang mga bagay na ito ay binili ng asawa mo para sa kabit na yan, ang mga kasinungalingan niya ay mabubunyag. Sa oras na yon, ang sitwasyon ay mag-iiba. Eksakto, Gang, Zabel. Kahit hindi nila siya makulong, ang mga pulis hindi magtatagal dito magpakailanman. Kapag umalis na sila, yung kabit ay nasa awa na natin. Kung magpapatunay ka, bilisan mo. Huwag mong sayangin ang oras ko. Tapos na ang pagpapatunay. Tapos ka na, di ba? Kung gayon, umalis ka na dito. Wala ka nang pakialam dito. Pulis, usapang pamilya lang ito. Ngayong napatunayan na lahat ng ito ay kay Jezabel, wala nang dahilan para manatili pa kayo. Eksakto, mga pulis, mas mabuti ang walang gulo. Huwag ninyong kalimutan, ito ay pribadong usapin ng CEO ng Titan Group. Mas mabuti pang huwag kayong makialam. Sino ang nagsabi sa inyo na lahat ng ito ay kay G. Zabel? Maari kaya itong puta ay kumakapit na naman sa ibang mayamang lalaki? Ang puta ay laging puta. Gagawin niya ang lahat para sa pera. Siya ay isang kahihiyan sa lahat ng kababaihan. Talagang marumi. Bakit nandito ka pa? Huwag kang mag-alala. Sagot ko ang mga gastos. Para sa mga bagay na sinira ko maliban sa mga bagay na binili ng asawa ko. Basta maghanda ng listahan. Ganap akong makikipagtulungan. Pero sa ngayon, magpapasalamat ako kung makikipagtulungan ka rin sa akin. Umuwi ka at magpahinga. Miss Cohen, baka hindi mo naintindihan ang sinabi ko kanina. Ano ang dapat maintindihan? Sinabi ko na sa iyo ang asawa ko ay ang CEO ng Titan Group. Kalimutan mo ang mga bagay na sinira ko. Kahit nalumpuhin ko ang kirida na ito, maaari ko pa ring bayaran siya. Tama po yan. Hindi na ninyo kailangang mag-alala tungkol dito. Bakit hindi na lang kayo umuwi? Bakit nandito pa kayo? Sige, kung ayaw ninyong umalis, bilisan ninyo at turuan ang puta ng leksyon. May dalawa kang pagpipilian. Pumili ka ng isa. Miss Cohen, ganito ba ang normal mong pakikipag-usap? Oh, ako ang asawa ng CEO ng Titan Group. May problema ba sa paraan ng pagsasalita ko? Okay, hayaan ninyong paalalahanan ko kayo. Ang pinsalang ginawa ninyo sa kotse ni Miss Steele at mga antigong painting ay nagkakahalaga ng $500 milyong sa kabuuan. Huwag kayong magulat. Ang tunay na gulat ay darating pa. Ang kalahating $1 bilyon na ito ay buong-buo kay Miss Steele. Miss Isabel, may utang kayo kay Miss Steele ng $500 milyong bilang bayad pinsala. Imposible yan. Kabit lang yan. Paano siya nakakuha ng ganoong kalaking pera? Tama po, officer. Malamang naloko ka nga ng kabit na yon. Oh, saan kukuha ang isang babae ng ganoong klaseng pera? Iminumungkahi ko na imbestigahan ninyo ang pinagmulan ng kanyang kayamanan. Malamang maruming pera yan. Eksakto! Malamang may niloko yan para makuha yan. Sinasabi mo bang hindi kami magaling? Ang malaking pinsala na ginawa ninyo ay sapat nang makulong kayong habang buhay. Sa halip na magduda sa pagkatao ng isang tao, dapat ay isipin ninyo kung paano ninyo siya babayaran. Bukod pa riyan, sinabi na ni Miss Steele na hindi siya tatanggap ng anumang dahilan. Ito, hindi naman ito malaking bagay. Maaayos ito kapag nagpaliwanag kami. Kailangan ba talagang... Itulak mo kami sa bangin? Tama. Kotse lang naman yan at ilang koleksyon. Ang yaman-yaman mo na.
Magiging ganyan ka ba? Kakuripot, sa maliit na halaga, naalala ko, ang yayabang ninyong lahat. Habang winawasak ang mga gamit kanina, at ngayon sasabihin mo sa akin na huwag magingay? Ano ibig sabihin yan? Ano problema? Nangahas kayong magwasak? Pero ngayon, hindi ninyo kayang magbayad? Wala kaming kinalaman dyan. Tumutulong lang kami kay Miss Isabel. Kung may magbabayad man, Dapat siya. Tama, ginawa lang namin yon para ipagtanggol siya. Sa kanya ka humingi. Hindi ba't siya ang asawa ng CEO ng Titan Group? May pera yan. Tama. Sinabi pa nga niya na sasagutin niya ang lahat ng nasira sa sarili niya. Huwag ninyo kaming asahan na maghahatian sa bayarin. Mga hayop kayo. Ngayong may problema na, tatakas na kayo. Walang ganoon. Kung hindi dahil sa pagsipsip ninyo sa akin, at sa pag-uudyok ninyo na magkagulo ako, aabot ba sa ganito ang sitwasyon? Wala sa inyo. Ang makakatakas dito. Officer. Ako ay magbabayad. Nung pate ko. Tungkol naman sa iba, hayaan ninyong mabulok sa bilangguan ang mga walang kwentang, taksil na mga lintang iyon. Ikaw. Mga tao, may mga CCTV. Kailangan ninyong aminin ang inyong pagkakamali. Huwag ninyong lalim pa ito. Miss, kapag natapos na namin ang pag-verify sa halaga ng mga gamit, makikipag-ugnayan kami. Lahat? Umalis na tayo. Sandali. Saan ba ninyo akala ang punta ninyo? Kailangan nating pag-usapan ang pamantayan ng preschool. Sumama kayo sa amin. Miss Steele, kung kailangan ninyo ng tulong sa hinaharap, huwag kayong mag-atubiling makipag-ugnayan sa amin. Salamat. Honey, ngayong wala na ang mga ibang tao, kailangan mong sabihin sa akin. May hawak ba sa iyo ang putang iyon? Kung hindi, bilang CEO ng Titan Group, paano ka magpapakumbaba sa isang kabit na ganoon? Yung kalahating milyon na iyon pampatahimik lang ba para hindi siya magsalita? Sabi nila, huwag mong ilantad ang maruming damit mo. Kung hindi mo kayang harapin ang ganitong bagay, sabihin mo sa akin, ako na ang bahala para sa iyo. Ako lang ang tunay na nagmamalasakit sa iyo. Magsalita ka. Magpresyo ka. Ganoon ka ba kayaman? Siyempre naman. Ang asawa ko ang CEO ng Titan Group. Ang net worth niya ay milyon-milyon. Bakit wala akong pera? At sigurado ka ba na ang pera ng asawa mo ay sa kanya lang talaga? Utang ina mo at ang mga cheap mong trick. Bakit ka ganyan magsalita ng kung ano-ano? Kung hindi sa kanya ang pera, sinasabi mo bang sa iyo iyon? Makinig ka. Nauubusan na ako ng pasensya. Magpresyo ka at ibigay mo kung anumang baho ang mayroon ka sa asawa ko, at baka hindi kita pag-initan. Talagang kinakabahan ako sa katalinuhan mo. Horace, binibigyan kita ng malaking pera, bawat buwan. Hindi ka ba makahanap ng taong may utak? Utang ina mo. Nahumaling ka na ba sa pag-arte? Nag-hire ka pa ng isang artista para tawagin kang Miss Steele. Akala mo talaga CEO ka na? Naniniwala ka ba? Ang kapal ng mukha mong sampalin ako. Hindi ko naman balak na makipagtalo sa iyo. Pero kung hindi mo mapipigilan ang bibig mong iyan, wala akong problema na disiplinahin ka. Dahil hindi nagawa ng mga magulang mo. Ikaw na maruming babae. Hindi lang ikaw ay nang-aakit sa asawa ko. Naglakas ka pa ng loob na hamakin ang mga magulang ko. Sige, ipapakita ko sa'yo kung ano ang hitsura ng tunay na kapangyarihan. Anong lakas ng loob mong sampalin ako ulit? Hindi ko ba sinabi sa iyo na bantayan mo ang iyong bibig? Anong problema? Hindi ba gumagana ang utak mo? At ngayon pati tenga mo? Wala na rin? Gusto mo bang sampalin kita ulit para malinisan ang tenga mo? Ikaw na babae. Lalabanan kita. Tama na. Hindi pa ba sapat ang gulo na ginawa mo? Horatse. Ginagawa ko ito para sa'yo. Hindi mo ba nakikita yon? Huwag mong sasaktan si Mami, masama si Daddy. Samuel, nasaktan ka ba? Nasaktan ka ba? Horatse, nag-iisip ka ba? Anak mo yan. Sarili mong laman at dugo. Ano ba talaga ang mayroon sa babaeng yun? Para tratuhin mo kami ng ganito. Hindi mo ba naisip ang posibilidad na ikaw ang kabit dito? Kalokohan. Sabay kaming lumaki ni Horace. Alam ng lahat sa aming baryo na magkasintahan kami noong bata pa at nagkatuluyan. Talagang hindi ako magiging kabit. Ang galing mong magtago.
Wala akong ideya. Sa lahat ng mga taong iyon, Makinig kang mabuti. Dahil lang mayroon kang ilang bahid kay Horace, hindi ibig sabihin na natatakot kaming harapin ka. Huwag mong kalimutan, si Horace ang CEO ng Titan Group. Kung pipilitin mo kami ng sobra, sisiguraduhin kong mawawala kayo ng anak mo sa Juset. Sa oras na iyon, hindi lang wala kang makukuha, baka mawala pa ang buhay ninyo. ang CEO ba ng Titan Group ay basta-basta lang magdedesisyon sa buhay at kamatayan ng mga tao? Ang galing naman. Mabuti na iintindihan mo. Kaya, isuko mo ang anumang bahid na mayroon ka sa kanya, at dalhin mo ang batang iyan, at umalis kayo sa Juset. Paano kung tumanggi ako? Kung gayon, humanda ka na harapin ang walang katapusang paghihiganti mula sa akin. Ang anak mong iyan ay pinaalis na sa preschool na ito. Mula ngayon, saan man siya mag-aral, sisiguraduhin kong ang mga guro at estudyante ay magsasama-sama laban sa kanya at gawing impyerno ang buhay niya. Pagkatapos ng lahat, ang mga away ng bata at paggulo ay normal lang. Kahit gumawa sila ng mas malala, hindi ako mag-aalala. Mga bata lang sila na wala pang alam. Ano ang sinabi mo? Bingi ka ba? Sabi ko, kahit hindi kami kumilos ng mga matatanda, kaya ko pa ring turuan siya ng ibang bata. Basta pumasok ang anak mo sa preschool, sisiguraduhin kong ang mga guro at bata ay isolate siya. Yun lang ay sapat na para sirain siya. Hindi lang walang utak, kundi napaka-ignorante mo rin. Bakit ang daldal mo? Ikaw ay isang kabit ng akit kay Horace, sinisira ang pamilya ko, ikaw pa nga gumagamit ng maruruming paraan para blackmailin siya. Isang awa na hindi ko pa pinatay ka. May lakas ka pa ng loob na magmalaki dito? Samuel, punta ka at turuan mo ang gago na iyon ng leksyon. Siya ang nagnanakaw ng tatay mo. Huwag kang mag-alala. Ang tatay mo ay ang CEO ng Titan Group. Siya ay isang makapangyarihang tao. Kahit nabugbugin mo hanggang mamatay ang gago na iyon, wala mangyayari sa iyo. Dagdag pa, menor de edad ka pa. Hindi sila maglalakas loob na lumaban. Huwag kang mag-alala, Mommy. Sisiguraduhin kong magbabayad ang gago na iyon. Mabuting bata, pumunta ka at turuan mo siya ng leksyon na pagsisihan niya sa buong buhay niya. Ano ang ginagawa mo? Nangahas kang itulak si Samuel. Sige, Samuel, kagatin mo siya ng malakas. Gawin mong pagsisihan niya ang pagiging ipinanganak. Yulissa? Tama na yan. Horace, anong gusto mong gawin? Ako ang asawa mo, at si Samuel ang anak mo. Sa halip na parusahan ang kabit at ang anak niyang walang ama, kami pa ang paulit-ulit mong sinasaktan. Bakit? May utang ka sa akin ng paliwanag. Bakit? Kasi sinisira mo ang buhay ko. Tigilan mo. Yul, kumusta ang mukha mo? Anak ko, bakit ka umiiyak? Tatay, nanay, may nambubuli sa akin. At kay Samuel. Ano? Sino ang may lakas ng loob namang api sa mahal kong anak at apo? Ako mismo ang haharap sa kanila kung kailangan. Lolo, Lola, yun ang putang iyon. Siya ang nambubuli sa nanay ko. Ang masamang anak niya. Ay naglakas loob ang agawin ng tatay ko. Lolo, Lola, kailangan ninyo silang bugbugin hanggang mamatay para sa akin. Ano? Aagawin ang tatay mo? Hindi ko naman sinubukang agawin siya. Siya naman talaga ang tatay ko. Walang utang na loob. Horace, nakikita ko na ngayon. Si Yulissa ay matagal nang kasama mo, pero may tinatago kang kabit sa labas at may anak pang walang ama? Wala ka na bang konsensya? Tatanungin kita, sino ang nagtiis ng hirap para magdalang tao sa loob ng 9 na buwan para lang maisilang ang batang ito at magpatuloy ang lahi ng pamilyang Zabel? Ano ba yan? Ngayon, may utang na paliwanag ka kay Yulissa. Tama. Ayusin mo agad ang landing ito at ang anak sa labas niya. Kung hindi mo na muling makikita si Samuel. Ikaw na hamak na puta, makinig kang mabuti. Kung may isang bagay na kinamumuhian ko, iyon ay ang mga babaeng nagpapakantot para kumita mula sa mga lalaki. Si Horace ay maaaring mayaman, pero hindi siya isang kahit sino na pwedeng kumapit ng basta-basta. Makinig ka, bibigyan kita ng isang araw. Dalhin mo ang anak sa labas mo at maglaho kayo sa Juset. Huwag na kitang makita ulit. Kung hindi na ako magiging kasing bait ko ngayon. Nanay, hindi natin pwedeng hayaan lang silang umalis. Tang,
Aka ba, anak? Kung hindi mo sila hahayaang umalis, plano mo bang dalhin sila sa bahay natin? Eksakto, Yules. Huwag kang gumawa ng kalokohan. Kung ipagpapatuloy mo sila, nag-iingat ka ng isang time bomb sa tabi mo. Hindi mo alam kung kailan ito sasabog at aagawin ang lahat ng meron ka. Tatay, nanay, huwag kayong mag-alala. Binigyan ko si Horace ng anak na lalaki. Lahat sa pamilyang Zabel ay mapupunta kay Samuel. Samantala, ang putang iyon ay may walang kwentang anak na babae lang. Wala siyang pag-asang makalaban sa akin. Eksakto, si Samuel ay lalaki. Mula pa noong unang panahon, ang yaman ng pamilya ay napupunta sa panganay na anak na lalaki. Sa hinaharap, ang Titan Group ay maipapamana sa aking mabuting apo. Hindi tulad ng anak sa labas na iyon na walang karapatan na makipagkompetensya kay Samuel. Pero hindi siya pwedeng manatili. Sino ang makakapaggarantiya na itong malanding babae ay hindi muling mangakit kay Horace? Paano kung ang resulta ay magkaanak siya ng lalaki sa susunod? Ngayon, kailangan nating tapusin ang lahat ng koneksyon ng tuluyan. Ang isang puta na katulad niya ay hindi karapat-dapat magkaanak ng lalaki. Pero tama si Mama. Talagang kailangan nating putulin ang lahat ng koneksyon. Pero bago nating gawin iyon, ibigay mo kung anumang baho ang hawak mo kay Horace. Baho? Tama. Kung hindi, bakit kaya si Horace ay nanakit sa akin at kay Samuel? Dahil lang sa isang kerida, ang putang iyon ay tiyak na may hawak na sikreto sa kanya. Ah, ganun pala. Kaya hindi ka lang isang puta, isa kang mapagplano at puso na puta. Para mapagastos si Horace para sa iyo at sa iyong walang kwentang anak na babae. Tiyak na gumamit ka ng lahat ng uri ng maruming paraan. Napakalakas na ng loob niya kahit walang anak na lalaki. Kukunin niya ang lahat kung sakaling magkaanak siya ng lalaki. Kukunin ang lahat? Naiintindihan ko na kung ano ang ina, siya rin ang anak. Lahat ba sa pamilya ninyo ay ganito kaimahinatibo? Ano? Sinasabi mo bang mali ang mga magulang ko? Bakit hindi mo tanungin? Ang iyong minamahal na asawa ng sarili mo at alamin? Tatanungin ko siya talaga. Hindi ko kailangan ng paalala mo. Mahal, anong klaseng baho ang hawak niya sa iyo? Bakit ang makapangyarihang CEO ng Titan Group, ang pinakamayaman sa Juset, ay takot na takot sa kanya? Horace, huwag kang matakot. Kahit na may hawak siyang sikreto sa iyo, hindi naman iyon seryoso. Kung maglakas loob siyang manakot sa iyo, iyon ay krimen. Iyon ay panunuhol. Eksakto. Kamakailan lang, ang chairman ng Stallion Group ay sinuhulan ng kanyang kerida ng $1,000,000. Buti na lang, ang kanyang asawa ay nalaman agad at ipinakulong siya. Narinig ko na nahatulan siya ng 10 taon. Tama. Sa ugali nitong putang ito, tiyak na humihingi siya ng malaking halaga. Walang paraan na matakot ng ganito si Horace. Eksakto. Horace, huwag kang matakot. Tumawag tayo ng pulis at ipakulong siya ng habang buhay. Bruha, narinig mo ba yan? Kung maglakas loob kang mangikil kay Horace, mabubulok ka sa bilangguan. Mahal, huwag kang matakot. Dahil ang bruha na yan ay napakatigas ng ulo at ayaw tanggapin ang pera, hindi na natin kailangan na maging magalang pa sa kanya. Tatawagan ko na ang pulis ngayon din. Papahuli ko siya at ikukulong magpakailanman. Hayaan ang anak niyang bastardo mamatay sa gutom sa kalye. Huwag mong tawagan ang pulis. Kumusta pulis? May tao dito na nang iipit sa asawa ko. Pakidali ng pagdating at hulihin siya. Mahal? Huwag kang matakot. Kahit dumating ang pulis at ang iyong kabit ay mabunyag, hindi ko iyon ipagkakasala sa iyo. Kahit na ang iyong reputasyon ay masira, hindi iyon mahalaga. Narinig mo ba yon? Ikaw? Ngayon, yan ang kagandahang asal ng isang tunay na mayamang may bahay. Hindi tulad mo, maruming kabit. Hindi mo aabutin ang kanyang antas. Tama ang ginawa ni Yules. Kapag humaharap sa isang putang tulad nito, hindi tayo dapat magpakita ng kahinaan o lalo lang siyang magmamalabis. Mas mabuting harapin natin ito ng diretsyo. Mahal, hindi mo na kailangang magpasalamat sa akin. Ito lang ang klase ng asal na inaasahan sa asawa ng CEO. Bukod pa riyan, huwag mong kalimutan yung card na ibinigay mo sa akin. Di ba sabi mo may bilyon doon? Kahit malantad ang relasyon natin, masira ang reputasyon natin, at hindi na tayo makapagstay sa bansang ito, pwede nating isama sina nanay, tatay, at Samuel para tumira sa ibang bansa. Yulisa, tama na.
Gold card? Yun ba yung hiniling ko? Kay Mr. Lockwood na ibigay sa'yo kaninang umaga para takpan ang mga pagkalugi ng kumpanya? Mahal, nagkamali ako. Hayaan mong ipaliwanag ko. Hindi ito ang iniisip mo. Ano pa ang ipapaliwanag? Labis kitang pinagkatiwalaan. Itinulak kita sa harapan at ginamit ang aking ipon para tulungan ang kumpanya para lang makakuha ka ng karanasan at itayo ang iyong karera. Ano ang ginawa mo? Paano mo nagamit ang perang iyon? Kalimutan mo na. Kumpara sa iyong pagtataksil, wala sa mga iyon ang mahalaga. Lubos akong nabigo sa iyo. Mahal, ipinapangako ko. Ako ang bahala sa lahat ng ito. Putulin ko ang lahat ng ugnayan sa kanila. Maaari mo ba akong patawarin ngayon lang? Mahal, hindi ba't sinabi kong hindi tayo kailangang matakot sa kanya? Bakit ka nagmamakaawa sa kanya? Siya ay isa lamang, isang walang kwentang kabit. Eksakto, Horace. Kahit na mayroon siya ilang bahid sa iyo, ano naman? Sa 1 bilyon, ibinigay mo kay Yules. Dagdag pa ang mga dibidendo mula sa Titan Group. Maaari tayong mabuhay ng komportable sa ibang bansa ng matagal. Kasali ka ba sa Titan Group? Bakit hindi? Si Horace, ang CEO ng Titan Group. May problema ba sa amin bilang kanyang biyenan na makakuha ng bahagi ng kita? Tama, hindi lang kami nakakakuha ng dibidendo, pero hindi pa namin kailangang magtrabaho para dito. Iyan ang pribilehiyo ng pagiging malapit sa CEO. Hindi tulad mo, ang alam mo lang ay ang makipagtalik sa mga lalaki para sa pera. Isang puta na hindi man lang makapanganak ng anak na lalaki, hindi kailanman igagalang. Ikaw ay itinakdang mabulok sa bilangguan. Masyado tayong mabait. Hindi ba niya gusto ang kumita ng pera? Sa tingin ko, dapat natin siyang ipadala sa isang bordel para maging pokpok. At yung anak na yan na may inang ganon, tiyak na magiging bulok din yan. Dapat silang dalawa ay itapon ng magkasama para hindi lumaki na naninira ng ibang pamilya. Kung ano ang puno, siya ang bunga. Sa tingin ko mas mabuting ikulong na lang silang dalawa. Mas mabuti pa, hayaan silang magdusa sa bilangguan. Tama na? Horace, sinuntok mo ako. Walang utang na loob. Si Yulisa ay laging nag-iisip ng ikabubuti mo at ang lakas ng loob mong suntukin siya. Lalabanan kita ngayon. Horace, ang lakas ng loob mong suntukin ako. Ako ang biyenan mo. Yung batang yan, mag-sorry ka kay Tilda at Yulisa ngayon din. Sa tingin ko, ang kapal ng mukha mo. Horace, nawawala na ba sa sarili mo? Okay lang na sinuntok mo ako at si Samuel dati. Pero ngayon, ang lakas ng loob mong suntukin ang mga magulang ko. Suntukin ka? Sa ngayon, gusto kong patayin ang buong pamilya mo. Ilang taon na akong kasama mo. Matagal na tayo. Magkasintahan pa lang tayo noong bata. Nandito ako sa tabi mo at binigyan pa kita ng anak. Ano bang meron sa kabit na yon kaysa sa akin? Bakit mo ako ginaganito? Bakit? Dahil ako ang live-in son-in-law ng pamilyang Steele. Lahat. Lahat ng meron ako at lahat ng meron ka ay pag-aari niya. Nasisiyahan ka na ba? Ano ang sinabi mo? Horace, ulitin mo yan. Ano ang ibig mong sabihin sa sinabi mo? Sabihin mo ulit. Eksakto ang sinabi ko. Imposible. Paano nangyari yun? Kabit lang siya. Paano siya nagkaroon ng ganoong kalaking pera? Mahal, nagsisinungaling ka, di ba? May hawak siyang baho mo. Pinipilit kanyang sabihin ang lahat ng ito, di ba? Tama na. Hindi mo ba magamit ang utak mo sa ibang bagay maliban sa pagkain at paggastos ng pera? Mahal, pangako ko ito ang una at huling pagkakataon. Ako ang bahala sa lahat ng ito. Puputulin ko ang relasyon ko sa kanila. Patawarin mo ako ngayon, okay? Maaari mong sabihin ang lahat. Sa pulis. Officer, narito ka sa tamang oras. Narito ang isang maruming kabit na nangunggotong kay Horace ng malaking halaga. Pakiusap, arestuhin mo siya agad. Mrs. at Mr. Cohen, inaresto kayo sa kasong paninirang puri at pag-abuso sa kapangyarihan. Sumama kayo sa amin para sa investigasyon. Ano? Mali kayo. Tinawag namin kayo dito para arestuhin ang mangunggotong. Hindi kami nagkakamali. Tumanggap kami ng ulat. At ito ay tungkol sa iyo. Sumama ka sa amin.
para sa karagdagang investigasyon. Bakit kami sasama sa iyo? Hindi kami pupunta kahit saan. Tama? Horace ang CEO ng Titan Group. Kung mangahas kang hawakan kami, hindi kanya pababayaan na makalusot. Eksakto. Horace, tawagan ang kanilang hepe ngayon din. Pautusan mo siyang tanggalin sila. Ginoong Horace, Zabel, tumanggap kami ng ulat tungkol sa iyong paglustay ng pampublikong pondo at pag-abuso sa iyong autoridad. Sumunod ka sa amin para sa karagdagang investigasyon. Dapat ay nagkakamali kayo. Horace ang CEO ng Titan Group. Ang buong kumpanya ay kanya. Bakit pa niya kailangang maglustay ng pondo o abusuhin ang kanyang kapangyarihan? Talagang nagkakamali kayo. Horace ay hindi ang may-ari sa likod ng Titan Group. Ano ang ibig mong sabihin? Nagsumikap si Horace ng 10 taon para itayo ito mula sa wala. Paano ito hindi magiging kanya? Eksakto. Kung hindi ito pag-aari ni Horace, kanino ito pag-aari? Sinasabi mo bang ito ay pag-aari ng maruming putang iyon? Ginang Cohen, ang tunay na may-ari sa likod ng Titan Group, ay si Ginang Steele. Hindi. Imposible iyan. Kabit lang siya. Paano niya posibleng maging CEO ng Titan Group? Mag-ingat ka sa pagsasalita. Maaari itong magdagdag ng mas maraming kaso sa iyo. Pinagagalitan ko ang kabit na sumira sa pamilya ko. Bakit ko kailangang mag-ingat sa pagsasalita? Dapat kang magsalita ng may ebidensya. Miss Cohen, ikaw ay inaresto dahil sa paninirang puri, pagsira sa pribadong ari-arian, pag-udyok sa isang bata na magdulot ng pinsala, at pagsira sa isang pamilya. Sumama ka sa amin. Pagkatapos ng aming investigasyon, lahat ng pera sa card na iyon ay pag-aari lamang ni Miss Steele. Ito ay Mai. Walang kinalaman sa iyo o kay Mr. Zabel. Bukod pa rito, ang sumira ng pamilya ay ikaw. Ikaw ang kabit. Hindi. Imposible iyan. Miss Cohen, ito ang sertipiko ng kasal na nakuha namin mula sa City Hall. Lumalabas. Ako pala ang kabit. Miss Cohen, sumama ka sa amin. Hindi. Hindi ako pwedeng sumama sa inyo. Bata pa ang anak ko. Ano ang mangyayari sa kanya? Horace, magsalita ka. Anak mo siya. Kung pareho tayong madadala, ano ang mangyayari sa kanya? Magsalita ka. Mahal, nakikiusap ako sa iyo dahil sa ating mga taon na magkasama bilang mag-asawa. Pakiusap, kalimutan mo na ito. Pwede ba? Para sa atin? Horace, naririnig mo ba ang sinasabi mo? Sa tingin mo, makikiusap pa ako sa'yo? Ang pakiramdam na napakasalan kita sa loob ng maraming taon, ganap manalin lang ng peking pagmamahal mo at kasinungalingan. Nakakasuka talaga. Naghanda na ako ng kasunduan sa diborsyo. Mula ngayon, wala na tayong kinalaman sa isa't isa. Officer, tulad ng sinabi ko dati, hindi ko tatanggapin ang anumang dahilan. Ang mga taong ito ay dapat parusahan ng mabigat. Nauunawaan ko, Miss Steele. Tara na. Huwag niyo akong arestuhin. Samuel,